Aqua. This is an Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy ng mga Aquarians, please. Collective energy ng mga Aquarians. Collective energy ng mga Aquarians. Paalala, ang nag-iisang account na may 6 siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Aqua! Raise your swords, mga mandirigma. Let's see kung anong meron. Hermit in reverse. You're trying to find the wisdom. You're trying to find your path. Okay. Nagkaroon ng challenges, kaguluhan, misunderstanding pagdating sa family situation. Sinubukan namang magkaayos, but it feels like very challenging yung connection ng masculine and feminine sa relationship na to. Walang sincere apology, walang kasamang change behavior. Kaya tuloy, sabi ng feminine sa connection na to, hindi niya alam. Ano bang meron? But, mukhang naging totoo naman yung love niyo para sa isa't isa. But the readiness and the proof of love, parang hindi na-express. The masculine here, naging atras abante, but may hawak siyang pentacle. So it could be nag-focus siya sa pera, kabuhayan, but naging flaky, atras abante, kung ano ang plano sa pamilya. So parang nagkaroon siya ng plano sa trabaho, sa negosyo, sa kanyang financial stability. I'm not saying hindi siya nag-ambag sa bahay, pero kumbaga ito yung masculine na may mindset na basta siya nag-ambag, yun na yung isang pagiging mabuting lalaki, mabuting asawa, mabuting tatay. Okay? Provision, okay, but atras abante pagdating sa very inconsistent pagdating sa pagmamahal sa pamilya. Binigay naman ang hard work, effort, sinubukang mag-usap, but mukhang hindi naramdaman yung commitment, yung consistent effort pagdating sa relasyon. But again, mukhang pagdating sa pera, napag-usapan naman or okay naman. Kaya mukhang ang nangyari sa relasyon na to, dahil nawala ng panahon pagdating sa pag-ibig or relasyon, pareho na lang nag-focus ang feminine and masculine sa connection na to sa pera, kabuhayan, negosyo, pagkakakitaan. Money feels okay, do maraming gastos, but mukhang okay naman ang trabaho, okay naman yung income pagdating sa trabaho. But napakaraming naging betrayal because someone is not ready for commitment, someone is not ready for relationship. Ito na naman tayo sa definition of love and relationship. Because it feels like yung obligasyon na bayaran ang lahat ng mga bills mukhang napagkasunduan naman. Pero other than the money matters, someone is not ready sa iba pang responsibilities na kasama ng relasyon na to. Tulad ng taking care of each other. Okay? Maraming away, lihiman sa pera, dayaan sa pera, someone is not being honest. Alam ng masculine na to na mali ang ginagawa niya. And right now, I feel nagkakaroon na ng realization ang masculine sa connection na to na parang beyond repair na ang relationship na to with the feminine. Wala naman talagang na-build, kaya parang nag-grow apart kayo. At kung ano yung minamanifest nyo na talaga, yung totoong goal, di ba? Bakit ba kayo nagsama? Bakit nyo ba binuo yung love na to? Bakit ba nagkapamilya? Di ba para maging long term, masaya, buo yung pamilya?
But it feels like naligaw ng landas na parang nagsama because of bills, nagsama because of responsibilities, na naipit sa responsibilidad, na dumating sa point na parang nag-cohabitate na lang kayo together, at nagsama because of duties, kasal, bata, responsibilities. At nung naramdaman nyo na parang wala namang na-build dito, bigla kayong napaisip na parang maghihiwalay din kayo. Dahil hindi nyo na manifest yung happy relationship na dapat yun ang main goal sa relasyon na to. Someone took a leap of faith at nagkaroon ng new beginning at nagfo-focus na lang sa kanyang kabuhayan, kaperahan, negosyo, nagre-rebuild. Marami pa ring unacceptable behavior na nangyari, kaya nagkaroon ng decision to walk away, pero hindi pa totally over, maybe because of, again, the responsibilities, bata or kasal, or pangako sa pag-ibig, or someone could be like, hindi pa totally bumibitaw sa relasyon na to. Hindi pa tapos ang cycle. Alam nyo naman na parang kahit sinubukan nyong ilaban, walang naging magandang bunga ang relasyon na to. Parang nagkaroon pa nga ng power struggle kung sino ang masusunod, kung sino ang tama, sino ang mali. Napaka-immature ng conversation sa relasyon na to. This is like, should be a strong soulmate connection. But kung titignan mo yung energy ng dalawang taon na to, pwedeng magkasama sa bahay, or nagkaroon ng pangako sa pag-ibig, ba't magkatalikod? Ito yung sinasabing, magkalapit kayo pero your world apart because magkaiba yung opinion, magkaiba ng pupuntahan, magkaiba ng pangarap. Hindi nagkakaintindihan. Very defensive sa bawat isa na parang paki ko sa'yo. Sabi niya, paki ko din sa'yo. Magkatalikod. Though, mahal nila yung isa't isa. But because of ego, power struggle, kumbaga, na put in line na parang ito yung naging lason sa relasyon. Okay? Sinubukan nyo namang magkasundo, but parang mukhang masakit talaga sa ulo ang relasyon na to. At na-realize nyo na parang hindi naman favorable if ever na ulit-ulitin pa ang toxic cycle na to. Yes, this is a soulmate connection. Sinubukan nyo magstay. But napakarami ding pumasok na mga toxic connection, toxic energy sa relasyon na to. This is a third-party female na broken-hearted because pinangakuan din siya ng masculine at umaasa siya sa tabi-tabi, natuto pa rin ni masculine yung pangakong ipapalit siya sa trono ng queen. Ipapalit daw sa trono ng queen. Pero it feels like hanggang ngayon, yung third party na na-involve, it could be like second family, second wife, o not really wife, kasi married pa rin doon sa una. Parang umaasa pa rin siya na ipasa sa kanya ang corona. Good luck. Sure ka ba kung anong corona yan? Baka isa yung coronang tinik. So, let's see. Aqua. So, lahat, hindi, wag nating lahatin. Wag nating lahatin. Okay. Nagkaroon ng mga pangako na hindi natupad. Nagkainisan. It feels like you trigger each other so much. Do sinubukan nyo naman na magkaroon ng effort. But kung ano yung effort nyo sa relasyon na to, parang bare minimum. Recent past, what's this? Kung ano yung kayang ibigay sa relasyon, binibigay pa rin naman. Could be because of, again, responsibilities and bata. Wala kang makita dyan na cup of love other than this, nakabaliktad. Insincere, hindi natuloy. Unsyame, olats. So, nagbibigay pa rin ng panahon, effort, could be communication or responsibilities because may pamilyang involved, but very unhappy. Okay? At hindi ko na nakikitang kaya pang ayusin to anytime soon. Kabaliktad yung happy family energy. Hindi nyo nahanap ang ang fulfillment, ang wish fulfillment, yung happiness sa relasyon na to. Hindi kinaya. Na flat tire. So, ako. Marami kang pinagpe-pray na sana yung mga burden matapos na.
You're trying to make the best decision naman. Especially sa side ng feminine. Sabi ng feminine, Lord, sana mabawasan na yung mga burden, mga bayaran, mga loans. No, for some of you, parang gustong bumili ng bahay, makapag-build ng something stable. Could be because para sa bata, makalipat na kayo sa mas malaking place, mas komportable, mas takot na siyang magkamali because ayaw na niyang masayang kung ano man yung mga nasimulan niya right now for herself. Though the feminine in this connection feels so defeated, but it is what it is, okay na, sige, nagkamali, hindi nag-workout, ang hirap ilaban, focus na lang sa trabaho, sub-sub sa trabaho. The feminine in this connection feels so financially unstable. Marami rin siyang doubts kung makukuha ba niya yung mga dreams niya. Not just for her, but also for the kids, kung may kids na involved. But if not, marami siyang binubuo na pangarap na parang sabi niya, she feels so disappointed na hindi niya maramdaman yung stability ng relationship or kung matutuloy pa ba yung engagement kasal or, pag-live-in together. Sabi niya, sige, focus na lang muna sa work. And, alam mo yun, sobrang tinamaan din yung self-worth kung ano man yung mga nangyaring betrayal sa relasyon na to. So, the masculine in this connection, okay, focusing on happiness, kung may involved na bata, priority na makapag-provide sa bata, maraming pinoproblema tungkol sa pera, parang inaalat ang kabuhayan ng masculine here. Iniisip din ni masculine na kausapin si feminine tungkol sa bata, pero sabi niya, mukhang hindi na rin naman daw favorable na ayusin to, or natatakot siya with the rejection card na baka hindi na siya tanggapin, hindi na siya pagkatiwalaan, kahit gamitin pa niyang pang-manipulate yung bata. Pero sabi ni masculine, gusto daw niyang ipaglaban ang koneksyon. Pero sabi niya, baka maging very guarded and defensive ang feminine na to. Pero plano niya, gamitin na pang-gaslight ang bata. Hindi ka ba naaawa sa mga bata? Napaka-selfish mo. Sabi ni feminine, anong selfish? After all ng pinagtiis ko sa'yo, kung bata talaga yung concern mo, hindi mo dapat ginawa yan, mga hanash-hanash na yan. So, sabi ng feminine sa connection na to, gusto, kung pwede nga na parang putulin na niya lahat. Kaya talagang sabi ni feminine, trabaho, financial stability, pera, bagong bahay, ayusin ang mga desisyon, bawal magkamali, kayanin ang mga bills, para putulin na niya ang lahat ng ugnayan sa lalaki na to. Ayaw na niya. Goodbye, Felicia. Ganun. Because the masculine is not ready naman daw sa isang totoong pangako sa pag-ibig. Very, parang may facade. Facade of a happy family, pero nabubulok sa loob. Okay? Meron tong like, meron siyang public persona na hindi totoo, the masculine. So, in the next 3 months until the end of October, it feels like the feminine would focus on herself. The Empress is the symbol of fertility and nurturing energy. So, nagfo-focus siya sa mga taong mahal niya at nagmamahal sa kanya. For her to nurture mga anak. Okay, may hinihintay din siyang good news para maayos na niya yung para sa kanya at para sa mga bata. Meron din siyang hinihintay na good news para maumpisahan na niya itong magandang plano. It could be negosyo. May hinihintay bang pera para makapagsimula ng negosyo? Bagong trabaho? Okay. What's this? May hinihintay si feminine here na parang balita. Oh.
Oh. Ah. Okay. Nako. Okay. Ay, nako. So, the feminine here, maaari siyang makatanggap ng balita na hindi niya plano, hindi niya ina-expect. Isang reunion, reconciliation for a masculine. May offer sa kanya ang isang lalaki na to. Ano yung offer? Pero kung ano man ang offer ng baby daddy na to, hindi ko nararamdaman na totoo. Nangyari na to in the past. Magbabago na ako, ayusin ko na to, ikaw lang naman nag-overthink, ganito, ganyan. May ipapangako na stability at pagmamahal, but it's all fake. Tinubog sa ginto. Peke. Walang kadala-dala tong lalaki na to, no? Sinungaling, hindi totoong offer. Kasinungalingan. Ganon. pag nakita mo, nasa kanto pa lang. Ganon. Kasinungalingan. Ganon. Ay, nako. Sarap titikin ng mukha nito. Sino ba to? Bigay mo pangalan sa akin, ha? Hindi pa rin natuto. Ang alam lang niya, mag-manipulate, magbenta ng hangin sa supot, alam mo yon. Walang laman, empty promises. But bahala ka, feminine, if gusto mo pang bigyan ng chance to. Pero eto yung nag-a-apologize na ramdam mo ang emosyon at pagsisisi. Pwedeng bigyan ng award. But the moment na pagkatiwalaan mo ulit to, utas, tapos sinayang mo na naman ang another year of your life sa isang sinungaling na pangako. Okay? Alam mo, bitiwan mo to. Kasi minsan, may mga lesson na ibibigay sa ating si God. Minsan, hanggat hawak mo yan, you could have this divine protection na kaya baka hindi pa to natuturuan ng malupit na leksyon, baka kasi tamaan ka ng ligaw na bala. But if it's really time for the divine to give this masculine like a lesson sa mga pinagagagawa niyang manipulation, kasinungalingan, well. Okay? Alam mo, hayaan mo na lang siya dun sa jubit niya. Yung jubit kaya nakatunghaw, nakaabang. Choose me, sabi niya. Commit to me. Ano ba yan? Sabi niya, ano bang pinagtsatsaga mo dyan sa baby mama mo? Bitiwan mo na yan. Ipasa mo na yung annulment papers. Ganun. Magsama na tayo. Ganun. Okay? Makakatanggap ng reconnection balita na hindi inaasahan, and I feel for the official feminine, hindi mo nagugustuhin makita ang pagmumukha nito. Alrighty? And now would be the Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective reading for the month of July. Use your intuition. Be discerning. Okay? PM me for your personal reading. Bye-bye, Aquarians.